Sabi sa Santiago chapter 2 verse 1. Mga kapatid, bilang mga mananampalataya ng dakilan nating Panginoong Hesukristo, dapat wala kayong pinapaboran. Malinaw kapag pinag-aaralan ang paboritismo sa Biblia, hindi ito bahagi ng katangian ng Diyos. Nakaranas ka na ba ng paboritismo sa iyong pamilya? Pakiramdam mo ba ay mas mahal ng magulang mo ang isang kapatid kaysa sa iyo? Hindi ka nag-iisa at wala kang dapat ikahiya. Lagi mong tandaan na mahal ka ng Diyos. Isa ka bang magulang at may tinitignan ka sa iyong mga anak? O may paborito ka sa kanila? Dahil mas magaling o matalino siya? Mas maganda o gwapo siya kaysa sa isa mong anak? At dahil dito nagkakaroon tuloy ng pag-aaway, selosan at inggitan ang iyong mga anak at nagkaroon din ng hidwaan ang iyong pamilya. Nakakalungkot man isipin na karamihan sa mga magulang ay may paborito sa kanilang mga anak. Ano ba ang magiging epekto nito sa buhay ng iyong mga anak? Tulad ng nangyari sa mga anak ni Jacob, nagkaroon ng inggitan at selosan. Kung isa kang magulang ngunit mas pinapaboran mo yung panganay mo o yung pangalawa o bunso. Tanungin mo ang sarili mo kaibigan kung bakit ko ba ginagawa ito. Di ba dapat mahalin ko ang mga anak ko ng pantay-pantay? Ang paboritismo ay hindi maganda dahil nagiging sanhi ito ng pagkakaroon ng mababang pagtingin nila sa kanilang sarili. Ang pwedeng pumasok sa isip nila ay siguro, dahil may problema ako kaya hindi nila ako kayang mahalin. Dahil dito magkakaroon sila ng maling pananaw sa kanilang mga sarili. Magiging mahiyain sila, walang kibo at magkakaroon sila ng galit sa mundo. At yung mga anak mo naman na paborito mo, ang pwedeng mangyari sa kanila ay maging mayabang sila, aapihin niya ang iba niyang kapatid na hindi mo pinapaboran, at dahil dito magiging mapagmataas sila. Ang isa pang dahilan kung bakit ang paboritismo ay hindi maganda dahil sa pagtanda nila, at pag magkaroon sila ng kanya-kanyang pamilya ay gagawin din nila ito sa mga anak nila. Dahil ito ang nakita nila at ito ang kinalakihan nila. At pag nagkaroon sila ng mga anak, magkakaroon din sila ng mga paborito. Kaya kung ikaw ay isang magulang at may paborito ka sa mga anak mo, huwag kang manahimik kung nakikita mo nang dahil dito, nagiging masama ang relasyon ng mga anak mo. Ayusin mo na ang buhay ng iyong mga anak, ipagdasal mo sa Diyos na maayos ang pamilya mo. Matuto ka sa buhay ni Jacob, huwag mong tularan ang kamalian niya. Bilang mga magulang, mahalin natin ang ating mga anak ng pantay-pantay. Iwasan natin na ikumpara sila sa iba nating mga anak dahil iba-iba ang kanilang personalidad at ang kanilang mga kakayahan na binigay ng Diyos. Tandaan mo lang kaibigan na pinahiram lang sa atin ng Diyos ang ating mga anak kaya palakihin natin sila ng tama at may takot sa Diyos. At kung ikaw naman ay isang anak at hinahanap mo ang pagmamahal ng iyong mga magulang pero hindi mo ito makuha dahil paborito nila ang kapatid mo. Hayaan mo lang kaibigan at huwag kang mainggit, lagi mo lang tandaan na mahal ka ng Diyos. Patuloy mo lang na ipadama sa kanila ang pagmamahal mo, patuloy mo lang silang igalang. Alam ko isang araw na hihipuin din ng Diyos ang kanilang mga puso. Huwag kang maiinis, magagalit o maiinggit sa kapatid mo na mas paborito ng magulang mo. Huwag mong gayahin ang ginawa ng mga kapatid ni Joseph. Lagi mo lang tatandaan na walang favoritism ang Diyos. Mahal niya ang mga taong nagmamahal sa Kanya ng totoo. Kung hindi man maibigay ng magulang mo ang pagmamahal na hinahanap mo, ikaw na lang ang magbigay ng pagmamahal na yon sa kanila kahit hindi mo ito maramdaman dahil ang tunay na pagmamahal ay walang hinihintay na kapalit. At kung ikaw naman ang paborito ng mga magulang mo at ginawan ka ng masama ng mga kapatid mo dahil paborito ka nila, huwag kang gaganti kaibigan, tularan natin ang ginawa ni Joseph na hindi gumanti sa kabila ng mga ginawa ng kanyang mga kapatid sa kanya. Namuo ang pag-ibig, pagpapatawad at pagkakasundo sa kanyang puso. Alisin natin ang kasalanan ng paboritismo sa loob ng ating mga pamilya, tahanan at sa loob ng ating mga simbahan. Ipakita natin ang malalim na pag-ibig ng Diyos sa bawat tao, hindi batay sa kanilang ginagawa o kung paano sila katulad natin, kundi dahil sila ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Minsan ang pinakadakilang regalo na maibibigay natin ay ang mahalin ang isa't isa gaya ng pagmamahal ng Diyos sa atin.